Hindi na nauubusan ng mga bagong dating na sasakyan sa Pilipinas, isang patunay na mas dumarami na rin ang mga magagandang pagpipilian na hindi lamang may modernong features, kundi may kasamang tipid sa konsumo, magandang performance at abot kayang presyo. Kaya naman sa video na ito itatalakayin natin ang isa na namang standout na sasakyan na siguradong makakaagaw ng atensyon ng marami. Ang full-size SUV na ito ay may bagong features na tiyak na makakabilib sa maraming car owner. Iisa-isayin natin ang mga ito kasama na rin ng kabuwang presyo. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumalik sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kung ang Toyota ay may Land Cruiser na nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 5 million, ang Nissan naman ay may Patrol V6 na umaabot sa 5.4 million pesos. Ang Hyundai Palisade ay nasa 4 million habang ang Lexus ay may GX550 na nasa 7 million at LX600 na umaabot ng 12 million pesos. Sa kabilang banda, ang bagong sasakyan ngayon na maihahamping sa mga modelong ito ay mas moderno, mas maraming features sa loob at labas at may kasamang pinakabagong safety at security technologies. Ay di hamak na mas mura ito ang bagong B6 Beaumont 2026 model. Isa sa mga pambato ng modelong ito ay ang mga features tulad ng Advanced Driver Assistance System, malawak na touchscreen infotainment, premium leather seat na may heating at cooling function at may kasamang 540-degree panoramic camera system, pati na rin ang malakas na makina na may mahusay na fuel efficiency. Kaya kung bibili ka ngayon ng bagong sasakyan, mas magandang malaman mo muna ang mga bagay na meron ito. Unahin na natin ang panlabas na disenyo. Ang B60 kung papansinin ay talagang nakakabilib dahil para itong isang super class vehicle na may tinatayang limpak na presyo ang halaga. Ang pangharap na disenyo nito ay kahawig ng GMC Hummer EV na may dynamic at modernong style na nagdadala ng malakas na dating sa kalsada. Bukod pa rito, makikita mo ang mas malaking LED headlight nito na may bold na grille at aggressive front bumper na nagpapatingkad sa kanyang matatag na premium style. Samantalang ang kabuuang body nito ay may makantong hugis at nilagyan ng ilang mga detalye na nagbigay sa modelo ng mas compact na disenyo. Kaya para ito ngayong isang armored vehicle na walang sinasantong mata sa kalsada. Sa ganda at laki nitong tingnan sa personal, tunay na nag-iiwan ito ng matatag at malakas na impresyon. Isang sasakyang handa para sa kahit anong hamon habang nananatiling elegante at moderno. Well, kung pag-uusapan ng mga features, isa sa mga pangunahing kakayahan nito ay ang mag-navigate sa kahit anong klase ng kalsada. Equip ito ng advanced all-wheel drive system na may iba't ibang driving modes tulad ng Eco, Sport, Snow, Mud, Sand at Rock mode. Kaya't kaya nitong harapin ang mga challenging terrains at iba't ibang malulubak na daanan. Dahil nilagyan rin ito ng Intelligent Traction Control, isang advanced safety features na ikinabit sa modelong ito na tumutulong upang mapanatili ang grip o kapit ng mga gulong sa kalsada, lalo na kapag madulas, mabuhangin o putik ang daanan. At nilagyan pa ng locking differential na nagpapalakas ng stability at control, lalo na sa mga off-road adventure o mahihirap na kondisyon na kalsada. At bukod sa mga features na yan, nakatutulong din ang mas mataas na ground clearance nito na hindi lamang para sa malulubak na daan, kundi kaya rin pati sa mga binabahang kalsada. May features din kasi ito na water wading depth na kung saan kaya nitong sumuong sa tubig na may taas na hanggang sa 750mm na nagbibigay dagdag na kumpiyansa sa mga motorista sa panahon ng malalakas na ulan o baha. Bukod dito, ang matibay na chassis at advanced suspension system nito ay tumutulong din upang mapanatili ang katatagan at ginhawa habang naglalakbay sa iba't ibang klase ng terrain. Gumagamit ito ng front suspension na double wishbone at rear suspension na multi-link na may kasamang stabilizer at shock absorber. Ang kombinasyong ito ng suspensions ay nagbibigay ng balancing performance, matatag at maayos na pag-handle sa kalsada, pati na rin ang kakayahang mag-navigate sa iba't ibang uri ng terrain. Ang double wishbone setup sa harap ay tumutulong sa mas tumpak na steering at control, habang ang multi-link system sa likod ay nagbibigay ng mas magaan na ride at mas mataas na comfort level, lalo na sa mga off-road na kondisyon. Sa kabuuan,
Ang B60 Beaumont ay idinisenyo upang magatid ng maaasahang performance maging sa mga urban na kalsada o sa mga challenging off-road. Itong bike B60 2026 ay gumagamit din ng malalaking gulong at parehong mga naka-disc brake sa harap at likod na nagbibigay ng mas matibay na performance sa loob ng kalsada. May sukat ang mga gulong nito na 265x65 R18 at mga naka-ventilated disc brake na kombinasyon sa mas matibay, malakas na kapit ng preno, lalo na sa mga biglaang pagpipreno. Habang sa rear portion nitong bike B60 2026 ay binihisan ng mala off-road na design na nagpapakita ng lakas at katatagan. Kabilang dito ang matuwid at modernong LED taillights nito, pati na rin ang isang nakabiting ekstrang gulong o spare tire na karaniwang makikita lang sa mga matitipunong SUV. Ang detalyeng ito ay nagdaragdag ng malabruskong dating at nagpapahiwatig sa modelong ito na hindi lamang para sa city kundi handa rin sa anumang hamon ng off-road na daanan. Isa sa mga disadvantage ng modelong ito ay walang power lift tailgate. Ibig sabihin mano-manong binubuksan at sinasara ang likod na pintuan nito. Itong bike B60 2026 ay mayroon ding maluwag at komportableng interior cabin sa pagkakaroon nito ng mahabang wheelbase na 2,820mm na nagsisilbing pundasyon ng mas malaking kaluwagan sa loob nito. Bukod dito, kapansin-pansin din ang maluwag na space sa likurang bahagi nito o tinatawag na rear space extra luggage compartment. Bagamat walang eksaktong capacity kung gaano ito kalaki, ang buong bahagi ng katawan nitong mukhang luxury SUV ay nagpapahiwatig na ng malaking loob na para sa 7 hanggang sa 8 pasahero. Well, ano nga bang makikita sa loob nitong bagong V60 2026 model? Kung ihahambing ang mga features at technology ng interior nito sa ilang mga full-size SUV na gaya nito ang kategory, ay mukhang mas mamahalin pa ang kabuang interior nito kumpara sa marami. Gaya ng pagkakaroon nito ng 4-screen linkage, isinasaayos ang iyong pagdadrive gamit ang pinakabago at elegant 4-screen setup nito. Ito ang isang digital instrument cluster na may malaking infotainment touchscreen at ibang mga co-pilot screen para sa infotainment o navigation. May sukat ang instrument meter panel gauge nito na 10.25 inch at 12.8 inch naman ang infotainment touchscreen sa gitna. Malaki at high resolution ang touchscreen system nito na may USB, Bluetooth at smartphone connectivity features kasama ang Apple CarPlay at Android Auto para sa seamless integration ng inyong mga device. Sinamahan din ito ng Infinity Theater Grade Sound System na speaker na 12 piraso sa loob. Meron itong adaptive ambient features, may wireless charging features, LED ambient lighting at may heads-up display din para sa pagpapabuti at mas ligtas na pagmamaneho. Sinamahan din ito ng Tri-Zone Automatic Climate Control para sa modern, convenient at komportableng pagsakay. At marami rin itong nakakalat na charging ports Type-C sa bawat gilid mula front, second at third row seat. Komportable rin ang mga upuan nito na nakabalot ng leather seat cover na automatic adjustable, may heating at may memory function. May kasama rin itong panoramic sunroof para sa mas maliwanag at mas open na ambience. Nilagyan rin itong bike B60 2026 ng Advanced Driver Assistance System o mas kilala sa tawag na ADAS, na kilala bilang modernong safety features na may kasamang adaptive cruise control at traffic jam assist, mga advanced driver assistant features na nagbibigay ng semi-autonomous driving sa mababagal na trapiko. Ibig sabihin, kahit hindi mo imaneho itong sasakyan habang nakatraffic ay kusa itong umaabante habang umaabante ang mga sasakyan sa unahan. Para ka na rin naka-autopilot mga kaibigan na nagbibigay ng mas relax na biyahe lalo na sa mga matatraffic na kalsada. May kasama rin itong intelligent high beam control na kusang nagtataas at nagbababa ang ilaw sa mga sitwasyon kinakailangan pataasin o pababain ang headlight nito. Meron pa itong lane keeping assist, forward collision warning, autonomous emergency braking, blind spot monitoring, rear cross traffic warning at marami pang iba. At ang pinaka-highlight ngayon sa pinakabagong modelong ito ay ang pagkakaroon nito ng 540-degree camera view. Ibig sabihin, meron itong 360-degree camera view at 180-degree transparent chassis view upang mamonitor hindi lamang ang buong paligid nitong sasakyan kundi pati na rin ang bahagi sa itaas at sa ilalim nito.
Ang bagong 540-degree camera view monitor system na inilagay sa bagong B60 Bike 2026 ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng safety features at kumpiyansa sa pagmamaneho. Dahil dito ay makikita mo sa real time kung ligtas bang daanan ang isang kalsada o obstacles, at agad mong malalaman kung may potensyal na problem sa ilalim ng sasakyan. Kung halimbawa na lang may tumutunog sa under chassis o mga suspensions nito, ay madali mong masusol gamit ang camera system nito sa ilalim. Ang advanced na features na ito ay napakahalaga lalo na sa mga off-road o hindi pantay na daanan, kung saan ang visibility sa ilalim ay critical upang makaiwas sa pinsala sa under chassis. Kaya mas malaking bagay ang pagkakaroon nitong BAIC B60 B-mount ng ganitong camera features na 540-degree view monitor. Bukod pa riyan ay meron din itong Global Intelligent Control System, isang dekalidad na safety features din na nag-aalok ng 9 driving modes at 17 driving combination. Mula sa Eco, Comfort, Sport hanggang sa Snow, Mud, Sand, Rock at Wading driving modes ay mayroon din itong avant-garde na flexibility at adaptation sa iba't ibang terrain. Isang features na bihira lang magkaroon sa karamihang full-size SUV. Pagdating naman sa kabuuang engine specs nitong BAIC B60 B-mount 2026, gumagamit ito ng inline 4-cylinder na may 2.0 liter o 1,968 cubic centimeter na displacement capacity. May twin-scroll turbocharged din ito at direct injection system na diesel na sinamahan ng mild hybrid features para sa mas magandang fuel economy. Ang maximum power output na nagagawa nito ay umaabot ng 161 horsepower at maximum torque na 400 Nm. Na ikinabit sa isang transmission type na 8-speed automatic na may kasama pang Tiptronic manual mode. Ang drivetrain nito ay isang part-time all-wheel drive o 4-wheel drive system na may rear differential lock. May estimated top speed ito na umaabot ng 170 km/h. Pagdating sa fuel, ang fuel tank capacity nitong BAIC B60 2026 ay umaabot ng 85 liters na malayo-layo na rin ang mararating dahil kaya nitong kumonsumo mula 10 to 12 km/liter na hindi karaniwang nagagawa ng ibang mga full-size SUV. At dahil sa naka-mild hybrid itong B60, may malaki at mahalaga itong battery na nakalagay sa ilalim. Pero huwag kang mabahala dahil kaya pa rin naman itong suungin ng tubig na may taas na 750 mm dahil ang battery nito ay protektado ng reinforced safety structure. Isang battery protection o chassis guard na nagsisilbing panangga nito sa mga matitigas na obstacle na tatama sa ilalim nito o kaya naman sa mga tubig na papasok dito sa loob. Ilan pa sa mga karaniwang safety features nito ay ang pagkakaroon ng hill start assist at downhill assistant. Mayroon din itong mga airbags sa loob na hindi lamang proteksyon para sa driver kundi proteksyon na rin sa lahat ng mga pasahero nito. Sinamahan din ito ng anti-lock braking system, ng electronic brake force distribution, may brake assist, stability control at tire pressure monitoring. At bukod pa dyan sa mga safety features na particular na sa ilang mga modelo, mayroon pa itong off-road capability features na nagdaragdag sa pagiging flexible nito sa kahit anong daanan. Sa pagkakaroon nito ng approach angle na 30 degree, may departure angle din ito na 24 degree, may ramp angle na 25 degree at crowd control para sa mas magandang maneuverability. Diesel ang makina nito kaya matipid to mga kaibigan, pero meron din naman itong bagong variant na tinatawag na REV electrified variant na gumagamit naman ng 1.5 liter turbocharged engine na may dual electric motor na kung saan plug-in hybrid ito. Ibig sabihin, pag nalobat ang electricity power nito ay kailangan pa ring i-charge sa mga charging station. Unlike sa diesel hybrid variant nito na may automatic charging sa pamamagitan ng regenerative braking habang patuloy na tumatakbo. Kaya naman pipili ka na lang sa dalawang klaseng variant nito, kung ang diesel hybrid variant ba o itong REV electrified variant. Well, para naman sa kabuang presyo mga kaibigan, itong diesel hybrid variant ay umaabot sa kabuang price tag na 2,898,000 pesos sa Pilipinas, habang itong REV electrified variant
ay nagkakahalaga sa estimated price mula 3,240,000 hanggang 3,300,000 pesos sa bansa ngayon.